Kita sa video na natutulog ang pamilyang yan sa isang bangketa sa Quezon City. Nakatayo at nagmamasid naman sa paligid ang isang babaeng naka-hoodie. Maya-maya, naglagay siya ng payong sa unahan at mabilis na dinampot ang sanggol na 4 na buwang gulang. Tumakas ang babae, tangay ang sanggol. Sa investigasyon ng pulisya, nagpahatid ang salarin sa isang mall. Sa pahayag daw ng taxi driver, sasakay ng bus ang babae papuntang Laguna. Nagdarasal at nananawagan naman ang ina ng sanggol na maibalik na ang kanyang anak. Patay ang isang rider sa Caloocan nang makasalpukan ang isang pampasaherong jeep. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Labis ang paghihinagpis sa mga kaanak at kaibigan ng 21 anyos sa lalaking motorcycle rider na naaksidente sa Zapote Road, Barangay 177 sa Caloocan, mag-alas 4 ng umaga. Dead on the spot siya matapos tumilapo na makasalpukan ng isang jeep. Nawasak ang kanyang motorsiklo habang nabasag ang windshield ng jeep. Ayon sa pulisya, kababiyahe lang ng jeep na patungong Fairview na mangyari ang aksidente. Umovertake itong jeep na kung saan paparating naman itong motorsiklo. Doon nagkaroon ng banggaan sa gitna mismo. Initially, ang driver ng motorsiklo ay galing pa sa birthday. Pauwi na ito sa Shilito. From Maligaya to Shilito. Nasa kustudiya na ng pulisya ang jeepney driver. Kwento niya, nag-overtake siya sa isa pang jeep at pabalik na sa kanyang lane nang biglang makabangga ng motorsiklo. Nakita ko na siya sa baba pa lang. Mabilis takbo niya. Pero sa gilid siya. Tapos pag nakakita ko na overtake na ako sa nakita ko siya na dandahan pa gitna. Apply na ako ng preno. Gigilid, kakanan sana ako, gigilid ako. Kaso nga lang siya, hindi talaga siya bumalik sa pisto niya. Dumiretso talaga sa gitna. Marap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng 2 residente matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Parañaque. Pasado alas 2 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog sa barangay San Dionisio. Umabot yan sa ikatlong alarma bago ideklarang fire out pasado alas 5 ng umaga. Isang nasugatan sa braso at isa naman ang nagtamo ng first-degree burn sa parehong braso. Tinatayang 20 pamilya at kanilang mga bahay ang naapektuhan ng sunog. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ukol sa sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama pa rin natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Kilo-kilong dilis ang nalambat ng mga mangingisda sa Corimao, Ilocos Norte. Dito naman sa Dagupan, Pangasinan, na hulikam ang pagnanakaw sa tindahan ng isang batang babae. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kita sa CCTV ang batang babae na yan na unti-unting ipinapasok ang kamay niya sa bukasan ng isang tindahan sa Dagupan, Pangasinan. Nang malaglag ang nakapatong na notebook, bigla siyang umalis. Pero bumalik siya matapos ang ilang sandali at tuluyang kinuha ang isang container na naglalaman ng candy. Ayon sa nagbabantay sa tindahan, ilang beses na silang napagnakawan ng ilang menor de edad. Hinihikayat ng mga opisyal ng barangay na i-report sa kanila ang mga insidente ng pagnanakaw para maaksyonan. Patay ang driver ng isang multicab matapos bumangga sa poste ng kuryente sa Burgos, Ilocos Norte. 3 pasahero naman niya ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, nakaidlip ang driver habang nagmamaneho kaya biglang napunta sa kabilang linya ang multicab at nasalpok ang poste ng kuryente. Kilo-kilong dilis ang nahuli ng mga mangingisda sa Corimao, Ilocos Norte. Tulong-tulong ang mga residente para malambat ang mga isda at kanya-kanyang hakot para mailuto o maibenta. Ibinenta nila ng 180 pesos per kilo ang mga isda. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nagsisimula na ang paglilinis sa mga puntod sa mga sementeryo sa Bangi, Ilocos Norte para sa nalalapit na undas. Pinagtatanggal na ang mga makakapal na damo na bumalot sa ilang puntod. Ang ilan nag-renovate ng mga puntod at naglalagay na ng tiles. Ayon sa mga residente, inagahan na nila ang paglilinis sa mga puntod habang hindi pa siksikan at marami ang tao sa sementeryo.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.